Ang Oo, isang sakit na medyo talagang concern pa rin natin ng public health system ay yung dengue. Ano po correct. yung sitwasyon ngayon? Medyo tumaas sa ilang lugar at yung ibang lugar ay nag-declare na ng public health emergency. Ano po? Outbreak, may mga syudad tayo at mga munisipyo na nag-declare sapagkat tumaas na ng more than 50% yung kaso nila from the previous year. So tayo nasa national parang mga nasa 30%, sabi sa akin ng Epidemiology Bureau. Actually, uh, dengue season na. Mm, Usually bare months is dengue season. Yan, okay. September, October, November, December. And yung sa ating epidemiology curve, talagang ang taas bigla ng dengue. Lamok ito, yung pinamumugaran ng lamok. Yung Mm, mga naiipon na tubig sa tabi-tabi at doon nangingitlog ng mm, kitikiti, yung lamok. So mm, to me, vector control at pag mm, alam nating season, alagaan natin ang mga bata. Bili nung insect repellent, yung mosquito repellent na pwedeng ipahin para sa mm, school di siya makagat. Long mm. sleeves or long pants Dapat. para hindi sila Mm, masyadong mm, mm, anuhin ng lamok, pagputaktahin ng lamok. And mm, make sure na yung ibang LGU nag-i-spray pag maraming lamok mm. during the season. So yun ang Alright. ibang mga ginagawa namin. Ang good news, Malu, dati napupuno ang mga ospital pagka May dengue dengue season. season. Mm, Ngayon, medyo nakokontrol namin sapagkat meron na kaming rapid test, yung NS1. So, okay. ang nanay nakakampante kasi pupunta kami sa emergency. Sabi, test ko natin yung dugo ng anak nyo, mukhang Mm, dengue. Malalaman kung dengue nga o hindi. okay. Although hindi siya 100%, meron din siyang Alright. false negative. Alright. Pwede pa rin dengue. Pero marami na. Ang dati kasi pag mukhang nilalagnat yung anak, gusto nung nanay, i-admit sa ospital. Agad-agad. Napupuno po ang Mm, mga ospital. So napapatest na tayo mm. at pinauuwi na yung hindi dengue, hindi ka masyadong takot. Tapos Okay. yung dengue naman, kung mild, pinauuwi din. Mm, Unless bumababa ang platelet mo or talagang mahinang-mahina yung alright. Okay. Ngayon, admitin siya kasi kailangan swero, okay. i-hydrate. Oh. Yung case management po, yung early detection at saka ano yung Okay. danger point. Kasi sabi Yung, nila, merong parang dapat babantayan kasi correct. tal din ho ano, umpisa. We've become better, no? Alam mo ba, Malu, ang ating mortality rate for dengue is 0.01 yata. Konti na lang namamatay. Ngayon, matetest ka na, tapos monitor i-hydrate ka. Kasi good hydration, usually dehydrated. So, Correct. nahahydrate ng swero kung sumusuka at saka hindi makakain. At monitor yung platelet para bago pa bumaba, naaagapan with blood transfusion. So, All. self-limiting naman. In fact, tutuwa nga ako pag nakikita ko yung mga pediatricians, ang gagaling na nila gumamot ng dengue. Importante lang, madala ka agad sa doktor. Kasi yung iba sasabihin, wala yan, trangkaso lang yan. Yung pala, dengue na. So Mm, yun yung mga late ang medyo nagkakaproblema kami na ICU, mm, nagkaka-complications, may cerebral at cardiac complications pag oo. huli na. Pero kung maaga, napatingnan ka agad, na-hydrate, nagre-recover. 99% ng dengue nagre-recover. Alright. Ilang araw po bago yung onset ng fever at yung pantal o matapos yon dapat Lamok, konsultahin na at magpagamot na. anywhere from 4 to 10 days yan, mabilis. Okay. Mas All right. mabilis yan, ano? And yung lagnat, pagka nakita nyo, meron silang mga spot na common, no? Yung parang pantal Mm. na ito ay sign ng dengue. So, very Mapula. common yan. Mm. Sinususpect ng mga doktor pagka may Mm. dengue rashes. Yung pagbabaho ng white blood cells, yung sabi Platelet, platelet. platelet, talagang Platelet count. babagsak. Anong period yun sa dengue case? At So, after some time, pag nawala yung lagnat, that's the time binabantayan namin yung pagbaba ng platelet. Kasi platelet. when the fever lyses, that's the time the platelets start to drop. Mm. So, meron kaming critical na bilang yung 20,000. Below 10,000, nagtatransfuse na kami ng platelet. Okay. So, pagka bumaba pa kasi below 10,000, yun na yung hemorrhagic dengue fever. Yun yung duduguin na sa ilong, duduguin na sa Alright. pagdudumi, gano'n. So, yun ang ayaw naming umabot doon. And that's the one na mataas ang mortality rate pagka Alright. nagkaganon. Ang profile ho ng mga natatamaan ng dengue, lalo na dito sa mga probinsya ano ho, na may mga outbreak, ilang taon yung mga bata o anong mga grupo ang vulnerable? Usually below 9 years old. Kasi alam mo, Malu, ang dengue, yung second infection mo is
Usually the one yung may tinatawag na antibody enhancement. So Okay. yung second time, your first dengue is going to be mild. Okay. Pero the second time magka-dengue ka, ma-activate na yung antibody response ng katawan mo. At ito yung nakaka-cause ng mga platelet count, yung capillary leak, yung Mm, dehydration. Kaya mas serious yung second dengue. okay. Second, third, and fourth dengue. Apat na varieties kasi yan ng serotypes of dengue. So, pwede kang magka-dengue hanggang 4 na beses. So, Okay. it's the second one that is nababantayan. May bakuna ho ba kontra dengue? Meron. In fact, dalawa na yung nasa market. Yung isa, yung Dengvaxia, umalis na yon. All Kasi right. nagka-problem sa implementation yon, Correct. nagkatibandahan pa. So, they left voluntarily. But it's Mm, available in other countries. Pero mm, yung bakuna, binibigay lang sa nagka-dengue na. Ang mm. mali kasi noon, binigay natin sa Wala kahit sa hindi pa dengue. nagka-dengue. Mm, Tapos merong pangalawa, yung galing sa Japan, yung Takeda, mm, naka-apply ng rehistro sa ating FDA. Pero ang sasabihin ko siguro, hindi naman ako nagmamadali dyan sa bakuna kasi nga 2 doses siya, hindi mo siya ginagamit during the time of the outbreak. Wala mm, siyang use. Hindi kagaya ng measles or ng COVID, ginamit natin yung pagbabakuna as a response. Ano pa rin, vector control pa rin ang main treatment sa ating mm. control Ito, ng mm, pagkalat.